Sa bayan ng Midwich, California, isang misteryosong nilalang ang naglakbay sa kalangitan at lumapag malapit sa baybayin. Nagising si Dr. Alan dahil sa kakaibang ingay na parang bumubulong, ngunit sinabi sa kanya ng asawa niyang si Barbara na imahinasyon lang niya yun. Samantala, inihatid ni Frank ang asawa niyang si Jill sa paaralan na pinagtatrabahuan niya bago nagmaneho palabas ng bayan para sa trabaho bilang construction. Maraming tao ang pumunta sa lokal na paaralan dahil mayroong festival doon. Nang umabot ang orasan sa 10:00, ang lahat ng tao sa lugar ay biglang nahimatay, kabilang ang mga alagang hayop at mga ligaw na hayop. Maraming sasakyan ang bumangga, at bago makatawid si Frank sa hangganan, naapektuhan din siya at ang sasakyan niya ay sumabog nang siya ay bumangga rin. Sa lalong madaling panahon ang mga pulis mula sa ibang bayan ay ipinadala upang imbestigahan ang sitwasyon, at ang unang 2 pulis na tumawid sa hangganan ay nakatulog din. Habang ang ibang mga opisyal ay nagpinta ng puting linya upang markahan ang limitasyon ng kakaibang epekto, ang espesyal na puwersa at siyentipiko ay ipinadala sa lugar. Si Susan, isang epidemiologist na nagtatrabaho para sa gobyerno, ang namuno sa grupo. Iniwan ni Alan ang trabaho at bumalik kaagad nang marinig niya ang balita, ngunit hindi siya pinayagang pumasok sa bayan. Ang isang opisyal ay nagsuot ng maskara at tumawid sa hangganan, ngunit sa sandaling nahimatay siya, kinaladkad siya pabalik sa pamamagitan ng lubid na nakatali sa kanya. Iniisip ni Alan kung ito ay maaaring isang uri ng kemikal na gas, ngunit itinanggi ni Susan ang ideya. Ipinaliwanag na ang sukat ng apektadong lugar ay masyadong eksakto. Biglang nagising ang mga hayop sa malapit, at eksaktong 4:00 ng hapon, ang bawat tao at alagang hayop sa bayan ay nagising na walang ideya kung ano ang nangyari. Mayroong ilang mga palatandaan na lumipas ang oras tulad ng umaapaw na batya at nakalulungkot, isang lalaki ang nasunog nang mahulog siya sa ihawan. Ang mga pulis at ang espesyal na puwersa ay sumugod sa bayan upang ipagpatuloy ang pag-iimbestiga at ang mga mamamayan ay nagulat sa mga lalaking nakasuot ng hazmat na sinusuri ang buong lugar para sa mga ebidensya. Habang sinusubukan niyang liwanagin ang isip, nakita ni Jill ang isang truck na dumaan kasama ang nawasak na kotse ni Frank at agad niyang naunawaan ang ibig sabihin nito. Maya-maya, nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Jill habang nagtatrabaho. Nagpatingin si Callie kay Alan dahil masama din ang pakiramdam niya at hindi siya makapaniwala sa resulta ng pagsusuri. Sa simbahan, nakita ni Reverend George na umiiyak si Melanie. Lumalabas na ang lahat ng kababaihan sa bayan ay biglang nabuntis, at sa lahat ng kaso, wala silang paliwanag kung bakit. Ang asawa ni Callie na si Ben ay nasa malayong lugar para sa trabaho, at si Melanie ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa sinumang lalaki. Hindi nagtagal ay bumalik si Ben mula sa paglalakbay, ngunit hindi siya natutuwa dahil sa tingin niya ay niloko siya ng kanyang asawa. Matapos malaman na buntis din si Barbara, pinuntahan ni Alan si Jill, na buntis rin. Ipinahayag niya ang nakababahalang balita, ang lahat ng pagbubuntis ay tila nagsimula sa araw ng blackout. Ang balitang ito ay kumalat sa buong bayan at sa gabi, ang lahat ng mga mamamayan ay nagtipon sa bulwagan ng pagpupulong upang pag-usapan ang problema. Ang ilang mga tao ay nag-iisip na ang mga sanggol ay magkakaroon ng diferensya, ngunit tiniyak ni Alan sa kanila na ang mga pagsusuri ay walang abnormalidad. Pagkatapos ay gumawa si Susan ng malaking anunsyo, ang sinumang babae na gustong mag-abortion ay malayang gawin ito, ngunit ang mga magpapasya na ipagpatuloy ang pagbubuntis ay walang babayaran na anumang mga gastos sa pagbubuntis at makakatanggap ng $3,000 bawat buwan. Ang tanging patakaran ay hayaan si Susan na tingnan at pag-aralan ang mga bata. Nag-alok din siya ng medical team para sa mga babaeng pipili ng abortion. Nang matapos na ang pulong, kinamusta ni Jill si Callie at nalaman niyang iiwan na siya ni Ben dahil hindi siya naniniwala sa kwento nito. Nagsimulang isaalang-alang ni Callie na dapat niyang piliin ang abortion. Nang gabing iyon, lahat ng mga buntis ay nanaginip ng kanilang mga sarili na may malaking tiyan habang ang misteryosong asul na liwanag ay nakapalibot sa kanila. Kinabukasan, nabigla si Susan nang malaman na ang bawat babae ay nagpasya na palakihin ang sanggol. Lumipas ang panahon at nagpatuloy ang mga pagbubuntis bilang normal, at ang mga kababaihan ay tinuruan kung paano mag-alaga ng sanggol. Isang gabi lahat sila ay nagsimulang makaramdam ng paghilab ng tiyan ng sabay-sabay, kaya dinala sila sa kamalig kung saan nagtayo si Susan ng espesyal na maternity ward para sa araw na ito. Ang lahat ng mga sanggol ay ipinanganak ng normal sa parehong oras, mukhang malusog at tao. Dumating din si Ben para makasama si Callie at ang kanilang bagong anak. Sa kasamaang palad, mayroong isang naiiba,
si Melanie ay nakaramdam ng matinding sakit at dinala sa intensive care, kung saan siya ay nagsilang ng patay na sanggol. Agad na dinala ni Susan ang patay na sanggol sa van, na napansin ni George. Nang humingi siya ng paliwanag, sinabi ni Susan na gusto niyang magsagawa ng autopsy at ayaw niyang makita ng ibang mga ina ang patay na sanggol. Maya-maya, nakipagpulong si Alan kay Susan para talakayin ang kanilang mga obserbasyon. May ilang kakaibang bagay tulad ng sobrang lambot ng buhok ng mga sanggol at ang kanilang mga kuko ay mas makitid kaysa sa karaniwan. Ang mga pagsusuri sa DNA ay nagpapakita ng normal na katangian, ngunit ang lahat ng mga sanggol ay tila may parehong mga resulta, na parang sila ay magkakapatid mula sa parehong magulang. Samantala, nasa bahay si Jill kasama ang kanyang anak nang matuklasan niyang kaya na niyang baybayin ang kanyang pangalan gamit ang mga laruan sa murang edad. Ang anak na babae ni Barbara ay mukhang mas matanda na at nang ihagis nito ang mangkok ng pagkain sa lupa, pinagalitan siya ni Barbara dahil dito. Hindi ito nagustuhan ng bata at ang kanyang mga mata ay nagsimulang kuminang upang kontrolin ang katawan ni Barbara, na pinilit na ilagay ang kanyang kamay sa kumukulong tubig. Habang sumisigaw si Barbara sa sakit, dumating si Jill para bumisita at hinila siya palabas bago siya mawalan ng kamay. Nang maglaon sa ospital, masyadong natatakot si Barbara sa kanyang anak upang sabihin kay Alan ang nangyari. Nang sa wakas ay nakalabas na siya, hindi makayanan ni Barbara na makasama ang bata sa bahay at pumunta sa kakahuyan upang tingnan ang karagatan. Sa loob ng bahay, naramdaman ito ng bata at muling ginamit ang kanyang kapangyarihan, dahilan para tumalon si Barbara sa bangin. Lumipas ang araw at ang mga sanggol ay lumaki at naging malusog ngunit nakakatakot na mga bata. Lahat sila ay may parehong puting buhok, maputlang balat, at asul na mga mata, at napakatalino. Gayunpaman, tila wala silang kanya-kanyang personalidad o damdamin, palaging makikita ang parehong blangkong mukha. Palagi silang magkakasama sa perpektong linya at ang anak ni Alan na si Mara ay lumilitaw na pinuno nila. Ang mga bata ay magkakapares na parang mag-asawa maliban sa anak ni Jill na si David, na ang dapat nakapareha niya ay ang patay na sanggol. Ito ang naging dahilan upang siya ay maging outcast sa grupo. Iniulat ni Susan sa gobyerno na maraming mga insidente sa komunidad na nagresulta sa mga matatanda upang masugatan ng husto o mamatay at tila konektado ito sa mga bata, ngunit walang pisikal na karahasan na nasasangkot. Nais niyang hindi tumigil si Alan sa pagtulong sa kanya sa mga pagsusuri, ngunit ang kanyang prioridad ay gaya pa rin ng dati, ang bantayan ang mga bata at subaybayan ang pag-unlad ng kanilang kapangyarihan dahil ito ay naging usapin ng pambansang seguridad. Sumang-ayon ang gobyerno na patuloy na pondohan ang kanyang proyekto. Makalipas ang ilang sandali, pumunta ang mga bata sa lab ni Susan para sa kanilang buwanang pagsusuri. Inamin nilang nababasa nila ang isip at naiinis sila dahil sinusubukan ni Susan na itago ang kanyang iniisip sa pamamagitan ng pag-iisip ng harang. Nang suriin ng ophthalmologist ang mata ng isang bata, napansin niya ang kakaibang pagbabago ng kulay nito at kinabahan siya kaya hindi niya sinasadyang nakuha ang maling pampatak na naging sanhi ng pagsigaw ng bata sa sakit. Agad na nilinis ng doktor ang mata nito at muling tumingin dito, napansin kung paano ito namumula bago pumasok si Mara sa pintuan na may pulang mata rin. Pinilit ni Mara ang doktor na ibuhos ang laman ng bote ng pampatak sa kanyang sariling mga mata na iniwan siyang bulag. Samantala, sinabi ni Jill kay Alan na kailangan nilang gumawa ng paraan dahil ang mga nakakatakot na bata ay hindi kabilang sa normal na klase at nakakasagabal sa normal na edukasyon ng ibang mga bata. Gusto ni Jill na turuan sila ni Alan, lalo na para tulungan silang umintindi at makaramdam, ngunit tumanggi si Alan. Nang maglaon sa bahay, sinubukang suklayin ni Jill ang buhok ni David, ngunit agad siya nitong pinigilan at sinabing nasa hustong gulang na siya para pangalagaan ang sarili. Pagkatapos ay sinubukan ni Jill na kausapin siya tungkol sa nangyari sa doktor at nagsimulang maintindihan ni David ang konsepto ng pag-unawa. Kinabukasan, lumayo si David sa grupo, na napansin ni Mara. Pumunta siya sa sementeryo at nakita niyang lasing si Melanie. Hindi niya kayang tingnan siya at nagpas siyang umalis, kaya binasa ni David ang kanyang isip at nalaman na nitong mga nakaraang araw, pinag-iisipan ni Melanie na tapusin ang sarili. Samantala, ang ibang mga bata ay pumunta sa kamalig upang tingnan ang lugar kung saan sila ipinanganak. Pagkaraan ng ilang sandali, tinapos ni Melanie ang kanyang sarili tulad ng hula ni David at sa panahon ng libing, binalaan ni George ang mga mamamayan tungkol sa posibleng masamang katangian ng mga bata. Nang maglaon ay pumunta si Alan sa sementeryo at nakita si David, na umamin na hinahanap ang libingan ng namatay na sanggol.
Nabigla sa katotohanang alam ng mga bata ang tungkol sa nawawalang sanggol kahit na walang nagsabi sa kanila, ipinaliwanag ni Alan na wala dito ang patay na sanggol, at ibinahagi ni Alan na nawala na rin siya ng mahal sa buhay, na nagturo kay David ng higit na pag-unawa. Habang tinitingnan ni Alan ang libingan ni Barbara, hinawakan ni David ang kanyang kamay. Binago ng engkwentro na ito ang isip ni Alan at pumayag siyang turuan ang mga bata. Sa kanilang unang klase, sinagot nila ang mga tanong ni Alan ng sabay-sabay, hindi naiintindihan na nakikipag-usap siya sa bawat isa sa kanila bilang mga individual. Alam din nila kung paano talakayin ng maayos ang mga konseptong pilosopikal para sa kanilang mga edad. Biglang tinawag si Alan ng punong guro kaya sinabi niya sa mga bata kung ano ang gagawin, ngunit hindi nila siya pinatapos. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang isip, alam na nila kung anong libro ang kukunin at kung anong kabanata ang babasahin. Lahat sila ay gumagalaw sa parehong oras sa perpektong pagkakasabay na para bang sila ay may iisang isip. Habang wala si Alan, pumunta ang janitor sa silid-aralan upang sabihin sa mga bata na nadiskubre niyang may ginagawa silang masama at pinagbantaan sila gamit ang kanyang walis. Ang hawakan ay tumama sa ulo ng isa sa mga bata at lahat ng mga bata ay agad na tumayo habang ang mga mata ay nagsisimulang kuminang. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan upang palabasin ang janitor sa silid-aralan at umakyat sa hagdan patungo sa bubong para ilaglag siya pababa, na naging dahilan upang siya ay mahulog sa ibabaw ng kotse at may pako sa kanyang walis. Maya-maya sa bahay, sinabi ni Mara kay Alan na may mga pagbabago. Nag-aalala at natatakot, pinuntahan ni Alan si Susan, kinumpirma na ang mga bata ay may iisang kamalayan. Inihayag din niya ang parehong bagay na nangyari sa ibang mga bansa, palaging sa liblib at nakahiwalay na mga komunidad. Maraming teorya si Susan sa kung ano ang nangyayari, ngunit ang pinakasigurado ay mga nilalang na taga-ibang daigdig na ginagamit ang mga tao bilang host para magkaroon ng mga anak. Gusto niyang makatrabahong muli si Alan at para kumbinsihin siya, dinala niya ito sa basement, kung saan ipinakita niya ang patay na sanggol, na naging pangit na mala-alien ang itsura. Nagalit si Alan dahil itinago niya ito, kaya ipinaliwanag ni Susan na hindi niya maaaring hayaang kumalat ang impormasyon dahil may kakayahan ang mga bata kung paano magbasa ng isip. Ang kaalaman niya ay hindi problema dahil nagsasanay siya sa pagbuo ng harang sa paligid ng kanyang isip upang ilayo sila, ngunit ang mga bata ay nagiging mas malakas at hindi na siya magtatagal. Tumanggi pa rin si Alan na bumalik sa proyekto at umuwi, para lamang madatnan si Mara na nag-iimpake. Sinabi niya na ang mga bata ay gumawa ng desisyon at sila ay titira sa Kamalig mula ngayon. Sinabi rin ni Mara kay Alan na siya ang mamamahala sa pagdadala sa kanila ng mga supply, hindi siya binigyan ng pagkakataong makipagtalo laban dito. Kinagabihan, inihatid ng mga magulang ang lahat ng bata sa Kamalig. Sinubukan ni Jill na kumbinsihin si David na manatili sa kanya, na nagsasabing iba siya. Gayunpaman, umalis pa rin si David. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Ben sa Kamalig, determinadong kunin ang kanyang anak. Isang bata ang humarang sa daan at muntik na siyang masagasaan ni Ben, ngunit napahinto niya ang truck sa tamang oras. Paglabas niya, pinalibutan siya ng mga bata na kumikinang ang mga mata at pilit na pinasakay si Ben sa truck para magmaneho patungo sa tangke ng gasolina, na nagdulot ng malaking pagsabog na agad niyang ikinamatay. Kasabay nito, ibinahagi ni Susan ang nakababahalang balita kay Alan. Lahat ng iba pang bayan na may mga batang gaya nila ay binomba dahil itinuring ng kani-kanilang mga pamahalaan na masyadong mapanganib ang mga ito. Ni hindi nila inilikas ang mga matatanda dahil malalaman ng mga bata ang kanilang plano at pipigilan sila. Sinabihan si Susan na umalis sa Midwich at pinayuhan niya si Alan na gawin din ito. Si Alan na desperado ay pumunta sa Kamalig upang subukang maunawaan ng mga bata, ngunit sinabi lang nilang obligasyon nilang mabuhay. Habang sinusubukang basahin ng mga bata ang kanyang isip, nagsimulang mag-isip si Alan tungkol sa karagatan upang pigilan sila. Nakiusap si Mara kay Alan na gumawa ng kasunduan upang hayaan silang makaalis sa bayan ngayong gabi, at si Alan ay nagpanggap na sumang-ayon bago umalis. Pagkatapos, napansin ni Mara na iniisip ni David ang patay na sanggol at pinagalitan siya dahil sa pagkakaroon ng emosyon. Sa malapit, si George ay nagtatago sa matataas na damuhan at naghahandang barilin ang mga bata. Gayunpaman, nahanap siya at pinilit siyang wakasan ang sarili. Makalipas ang ilang sandali, si Susan at ang kanyang koponan ay nag-impake habang ang mga mamamayan ay nagsimulang magtipon sa mga lansangan na may mga sulo upang magprotesta laban sa mga bata.
May ilang bata na biglang humarang sa kanilang daan at kumikinang ang kanilang mga mata habang kinokontrol ang babae na ihulog ang kanyang sulo para sunugin siya. Sa lalong madaling panahon ang mga pulis ay nagsimulang magpatrolya sa bayan habang sila ay nag-aanunsyo ng state of emergency, na nagbabanta na aarestuhin ang sinumang nasa labas pa rin ng mga lansangan. Samantala, ang iba pang mga bata ay pumunta kay Susan sa kanyang opisina at pinabunyag sa kanya kung saan niya itinatago ang namatay na sanggol. Ang tanawin nito ay nagpalungkot kay David at bilang paghihiganti, pinahiga ng iba si Susan sa mesa at pinilit siyang wakasan ang sarili gamit ang sariling scalpel. Hindi kalayuan doon, pumasok si Alan sa construction company para magnakaw ng ilang pampasabog bago nagmadaling pumunta sa paaralan para magpaalam kay Jill. Sinabi ni Alan na mayroon siyang plano at hinalikan siya bago siya ikinulong para hindi siya mapahamak. Gayunpaman, sa sandaling nakaalis si Alan, binasag ni Jill ang bintana at tumakas. Natagpuan niya ang sunog na katawan sa kalye at kinuha ang susi ng kotse upang magtungo sa kamalig. Makalipas ang ilang minuto ay pinalibutan ng mga pulis ang kamalig, at lahat ng mga bata maliban kay David ay lumabas na kumikinang ang kanilang mga mata. Dahil sa kapangyarihan ng mga bata, binaril ng isang pulis ang kanyang kasama at pagkatapos ay sinimulang barilin ang mga paparating na sasakyan ng pulis, na nagdulot ng napakaraming banggaan at pagsabog. Ang mga pulis na nagawang makaligtas ay nagsimulang barilin ang isa't isa at naganap ang masaker hanggang sa wala nang natitira. Mayroon ding isang police helicopter na lumilipad sa itaas nila, ngunit pinabagsak lang ito ng mga bata. Sa kalaunan, dumating si Alan at itinago ang bomba sa loob ng briefcase bago nakipagkita sa mga bata sa loob. Naghihinala si Mara sa itsura niya at sinubukang basahin ang kanyang isip, kaya't si Alan ay nagsikap na mag-isip ng harang at panatilihin ito. Ang iba pang mga bata ay sumama kay Mara upang pagsamahin ang kanilang kapangyarihan at sirain ang depensa ni Alan habang si Jill ay sumilip sa likod, na nagnanais na kunin si David. Naramdaman siya ng mga bata at pinahinto siya bago bumalik kay Alan, na malapit nang bumigay. Sinubukan ni Jill na kunin muli si David, at nang ibaling ng mga bata ang kanilang mga mata sa kanya, itinulak sila ni David at tumakas kasama ang kanyang ina. Pagkatapos ay muling tiningnan ng mga bata si Alan at inilabas ang kanilang kapangyarihan sa pinakamataas upang tuluyang masira ang harang sa isip ni Alan, ngunit sa oras na nakita nila ang bomba ay huli na. Ang bomba ay sumabog at winasak ang kamalig. Pinatay ang lahat ng mga bata kasama si Alan sa proseso. Nakaligtas sina Jill at David at nakatakas sakay ng kotse, determinadong humanap ng lugar kung saan walang nakakaalam kung sino sila. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.